Isang magandang araw ulit sa inyo mga Lodi. Today's vlog na naman, ang gagawin naman natin ngayon, magpapalit tayo ng pyesa dito sa panggilid ng scooter natin. Papalitan natin yung slider piece, stock pulley at saka yung drive piece. Pero bago natin papalitan yon, gagawin natin, tanggalin muna natin tong crankcase cover natin para ma-access natin yung panloob ng scooter natin, kagaya nito sa ginagawa natin. Tapos ito yung slider piece, ito yung ipapalit natin dito sa luma natin. Stock din ito, galing ng Yamaha. Tapos ito naman yung backplate, bago din siya, galing din siya sa Yamaha natin nabili. Tapos papalitan na rin natin yung bola, papalit ng may-ari nito, Kuso. Tapos straight 8 grams lang. Tapos papalitan din natin yung drive face tsaka yung pulley natin. Ito palang drive piece natin tsaka pulley, galing pala ito dun kay Idol Mickey Maso. Ito yung pinapakabit ng may-ari sa atin. Tapos sunod, update ko na lang kayo kung ano yung feedback ng may-ari nito. Siyempre, para bago natin mapalitan yung lahat na gusto natin palitan, tanggalin muna natin yung mga nut dito sa panggilid natin. Unahin natin dito sa bell. Gamitan lang natin siya ng white tools. Tapos ikalang natin para magkontra lang dun sa bell natin para hindi umikot. Tapos dandahan na natin na ikutin hanggang sa lumuwag. Kasi madali na naman ito baklasin. Tapos dito naman tayo sa drive face natin. Dahil mano-mano lang yung gamit natin, kakalangan na natin siya ng isang nut bago natin ikutin yung tornilyo niya. Kagaya nito sa ginagawa natin mga Lodi. Ito na, natanggal na natin yung nut. Babaklasin na lang natin. Ayun na mga Lodi, na baklas na natin yung drive piece natin at saka yung pulley natin. Susunod naman natin itong bell natin, clutch bell. Itong clutch bell pala natin mga Lodi, gawa din to dun kay Idol Mickey Maso. Ito na rin yung torque drive natin, tinanggal na rin natin siya. Set na siya, yung kasama yung lining. Tapos ito yung ginawa ko, binaklas ko na lang siya. Hindi ko na pinakita yung pagbaklas natin. Tapos tatanggalin na natin yung clip dito sa lining natin para malinis na natin na maayos yung clutch housing natin at saka clutch lining natin. Pag natanggal pala itong clip mga Lodi, gamitan nyo lang ng maliit na flat screw. Madali lang naman ito tanggalin. Tapos sunod natin natanggalin, ito naman yung clutch spring. Ganon din, gamitan nyo lang din ng maliit na flat screw lang. Kasi madali naman siya tanggalin, hindi naman siya ganun katigas.
para sigurado na malinis natin yung lining natin. Tatanggalin natin tong lining natin dito sa clutch housing natin. Tapos hugasan nyo tsaka liliyahin nyo lang yung lining. Ito lang yung gagawin yung mga lodi. Itong clutch lining natin, liyahin nyo lang siya para matanggal yung dulas, kasi itong clutch lining natin, pagka hindi na maganda yung kapit, ito yung nagkukos ng dragging ng ating scooter. Pag nalinis nyo na yung clutch housing natin tsaka mga clutch lining, babalik na natin ulit yung clutch lining natin dito sa clutch housing. Same process pa rin doon sa unang ginawa natin, yung pagbaklas. Ganon din yung pagkabit nun. Pag nakabit nyo na yung clutch lining, ibalik na lang natin ulit yung clip na unang tinanggal natin. Same process lang rin mga loads. Gagamitan nyo na lang ng plier para madaling maipasok yung clip na tinanggal natin. Kagaya dito sa ginagawa lang natin. Tapos pag na kabit na ninyo yung clip, susunod naman natin ay kakabit ulit itong mga clutch spring natin. Dito sa ginagawa natin, hindi na tayo nagpalit ng clutch spring. Hindi na nagpalit yung may-ari nitong Muse 40 natin. Same process pa rin mga loads. Gamitan nyo lang ulit ng flat screw. Saka iunat nyo yung spring para pumasok dun sa butas ng lining natin. Kagaya nito sa ginagawa natin ngayon. Tapos na tayo dun sa clutch lining, sa clutch housing. Gagawin naman natin, babaklasin naman natin tong panloob ng torque drive natin para malagyan siya natin ng grasa, kagaya nito sa ginagawa natin. Pukpukin nyo lang ng flat screw yung lock nya
para umangat. Tsaka may stopper ito siya mga lods, tanggalin nyo lang yon. Ito na yung stopper niya, ito yung tinatanggal natin. Mas okay kasi na matanggal natin to siya para mapalitan natin ng bagong grasa. Linisin lang muna natin itong male and female natin. Pag nalinis na natin, ibabalik na lang natin ulit siya. Same process pa rin, pero lalagyan na natin siya ng bagong grasa para smooth na yung play ng torque drive natin. Lagyan nyo na siya ng grasa mga lods para dumikit yung stopper ng torque drive natin, kagaya ito sa ginagawa natin. Pag nalagyan natin siya ng grasa, saka na natin ilagay yung lock para hindi siya agad-agad mahulog kasi didikit siya dun sa grasa natin. Pagkatapos na natin may lagay yung dalawang lock niya, ilagay na rin natin itong lock niya sa labas, yung bilog, kagaya nito sa ginagawa natin. Tapos pupukpukin lang natin ulit siya pabalik para bumaon. Saka natin ulit ibalik yung center spring, tsaka yung clutch housing. Saka natin ibalik naman ulit yung nut na tinanggal natin kanina. Kailangan nyo lang apakan mga lodi para umusod yung spring. Ito na, tapos na yung torque drive natin. Hindi ko na pinakita yung pagkabit, linisin na lang natin. Para bago natin may kabit lahat, malinis na muna yung kakabitan natin. Tapos itong clutch bell naman natin mga lodi, gamitan nyo rin siya ng liya para matanggal yung mga dumi-dumi dito sa gilid ng clutch bell natin. Kasi itong clutch bell natin, ito yung sumasaya dun sa clutch lining. Siyempre kung madumi yung clutch bell, magkukos ng dragging yung motor natin kasi hindi siya masyadong kumakayo doon sa clutch lining natin. Kaya kailangan natin linisin, matanggal yung alikabok, or magkaroon man siya ng grasa, kailangan natin matanggal yon para swabe yung ikot ng bell natin. Tsaka lalapat siya ng gusto doon sa clutch lining.
Ito na yung bagong backplate natin. Tapos itong slider piece, ito yung ikakabit natin dito sa backplate natin, yung tatlo. Ganito lang magkabit sa backplate mga lodi ng slider piece. Kagaya nito. Tsaka pag bago talaga yung slider piece natin, mapapansin niyo na wala talaga siyang alog dun sa backplate. Tapos ito naman yung ply ball natin. Yung nabili ng may-ari nitong Sporty, 8 grams. Tapos Kuso yung brand niya. Tapos ilagay na natin yung bola natin dito sa pulley natin. Kagaya nito sa ginagawa natin mga lodi. Tapos pag nakabit na natin yung bula, saka naman natin ilagay yung backplate. Tapos yung gasket dito sa kabilang pulley, kailangan na natin siya tanggalin para ilipat natin dito sa bagong pulley natin na pinalit. Kasi hindi pa nakabili ng gasket yung may-ari, kaya ito yung sa lumang pulley na lang, ito yung tatanggalin natin para ilipat na lang natin sa kabila. Ilagay na natin ulit yung bola dito sa pulley natin. Saka natin ilagay yung backplate. Pag nakabit natin yung bola, ikakabit na rin natin tong pulley natin dito sa scooter natin.
Tapos ito namang yung torque drive natin. Bago natin ikabit yung torque drive natin, kailangan muna natin ilagay yung belt para maipit dito sa torque drive natin, mga lodi. Tapos ilagay na natin ulit yung bell. Saka natin ilagay yung nut. Yung nagsusupport dito sa clutch bell natin. Ganon din yung drive face. Isabay natin. Kailangan mga lodi, yung pagkabit ninyo ng drive face natin, dapat lapat na lapat siya doon sa gitna. Kaya dapat i-check ninyo na huwag maipit yung belt natin pa naghigpit kayo. Para iwas loose thread dito sa groove yung sa gitna ng drive face natin. Kagaya pa rin ulit kanina mga loads, dahil mano-mano yung pagbaklas natin, kailangan na natin siya ulit ng maliit na sakit para maging kontra siya dun sa pulley natin at maigpitan siya natin na maayos. Tapos dito naman sa clutch bell, ganun pa rin, lagyan natin ulit siya ng Y-tools. Saka naman natin siya higpitan ulit. Kaya nilalagyan siya natin ng Y-tools para hindi umikot yung bell natin pag hinigpitan natin yung nut. Pagkatapos natin higpitan yung bell natin, ito naman yung higpitan natin, yung dito sa drive face pulley natin. Dahil mano-mano yung gamit natin, gagamitan na natin siya ng maliit na socket wrench para ituko dito sa pulley natin. Saka natin naman gagamitan ng tools pampahigpit. Hanggang dito na lang yung video natin mga loads. Pagkatapos natin higpitan to, ikakabit na lang natin yung crankcase cover natin at okay na ulit yung motor natin. Salamat ulit sa inyo mga loads.